Sa gitna po ng krisis, lalo na sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at bilihin, sunod-sunod ang inilalabas na ayuda ng pamahalaan para sa iba't ibang sektor. Pero ano-ano nga ba ang mga ayudang natatanggap ng ating pong mga kababayan? Narito po ang ilan sa mga ito. Ang transport sector umabot po sa 5,000 hanggang 10,000 piso na fuel subsidy para sa mga tsuper at operator ang ibinibigay. Agriculture sector tinatayang nasa 2,500 hanggang 5,000 pesos na tulong para po sa mga magsasaka, pati na rin po sa mga mangingisda. Ang mga 4-piece beneficiaries, regular pong nakakatanggap ng cash grant sa ilalim ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, Lifeline Subsidy, diskwento sa kuryente para sa low-income households. Ang mga senior citizen, may diskwento sa kuryente at iba pang pangunahing bilihin, social pension, buwanang ayuda para sa mga indigent senior citizen. PhilHealth Subsidy pa po, libreng o subsidized na health coverage sa ilalim po ng PhilHealth Universal Healthcare Law po yan sa mga senior at mga 4Ps. Murang pabahay, housing program sa mga maralita sa tulong ng Department of Human Settlements and Urban Development. Dagdag pa po rito, dahil sa kasalukuyang krisis sa petrolyo, may mga panibagong targeted subsidies na ipinapatupad para maibsan ang epekto ng taas presyo sa piling sektor. Kabilang na ho dyan yung mga localized na mga ayuda ng mga LGU. Ito pong mga binabanggit po natin, regular po ito from the national government. Meron din po mga ayuda, cash aid ang mga LGUs. So tiba-tiba, paldo-paldo. Pero sa kabila ng mahabang listahan ng ayuda, umuugong ang tanong, nasaan ang tulong para sa mga middle class, para sa minimum wage earners na tuloy-tuloy ang pagbabayad ng buwis? Sa social media, dumarami ang nagsasabing, hindi kami kontra sa ayuda pero sana ay patas din para sa lahat ang pamamahagi ng ayuda. Sa ngayon, nananatiling hamon sa pamahalaan kung paano magiging balanse, patas at inclusive ang pagbibigay ng tulong nang hindi na isasantabi ang sektor na tahimik pero tuloy-tuloy ang ambag sa ekonomiya. Dahil sa huli, ang tanong ng marami, ayuda ba ay sapat o may sektor lang na kailangang unahin din?